Bago sa saksi, nasusunog ngayon ang timog silangang bahagi ng isla ng Bulkang Taal dahil sa sumiklab na grass fire. Ayon sa Coast Guard District Southern Tagalog, sa ngayon ay walang naiulat na nasaktan. Patuloy na nakamonitor ang mga otoridad. Nananatiling nasa alert level 1 ang bulkan. Positibong kinilala ng kanyang ama ang 18 taong gulang na anak ng pinaslang na babaeng pulis na natagpuan sa Pulilan, Bulacan. Sa Victoria, Tarlac nakita ang bangkay ng bata at iniimbestigahan ngayon ang isang sasakyang namataan sa lugar. Saksi si Marisol Abduraman. Nakadapa at nakabalot ng plastik ang bangkay ng batang lalaking 8 taong gulang nang matagpuan sa masukal na bahagi ng isang kalamansi farm sa Victoria, Tarlac. Isang magsasaka raw ang nakakita rito habang naggagapas kahapon. Gagapas siya, napansin niya may naka-plastic bag na mahaba. At pag dito ka po, halos wala kang maaamoy eh. Unless nabababa ka doon sa talagang malapit sa kanya para may namaamoy ka konti. Sa tingin ko po, naagnas na yun dahil nagtutubig na yung nakita namin kahapon, nagtutubig na eh. Nakasealed po siya eh. Nakarap po siya ng plastic. Nakasealed siya? Nung ni-recover po namin, nakasealed siya mula baba hanggang sa ulo. Yung plastic wrap. Ang natagpo ang bangkay, kinilalang kay John Ismael, anak ng babaeng pulis na si Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido na natagpuan namang patay sa gilid ng bypass road sa Pulilan, Bulacan itong January 24. Mismong ang ama ni John Ismael ang kumilala sa bangkay kaninang madaling araw sa punerarya sa Tarlac City. Suot ng bata ang jacket na huli nitong gamit base sa larawang kuha noong January 16. Huling araw na nakitang buhay ang mag-ina. Base po sa mga huling suot niya, sa gamit niya, sapatos, tapos yung build ng katawan. Tapos yung mukha, ma-identify pa naman. Hindi ko kaya siyang tingnan ng ganong katagal. Hindi niya deserve yung ganong ginawa sa kanya. Ayon kay Police Senior Master Sergeant John Mollenido, hindi na ihatid sa kanya ang kanyang anak noong weekend, taliwas sa karaniwang ginagawa ng asawa niya. Hindi raw niya inakala na sa ganitong kalunos-lunos sa sitwasyon niya makikita ang anak. Nakakapanlumo. Hindi ko patanggap eh. Hoping pa nga ako na buhay yung anak ko eh. Masakit na masakit na masakit. Maraming pangarap yung batang yun. Maraming pinangako sa akin. Yung huling usap nga namin, bibilan niya na nga daw ako ng sports car sa bahay. Base sa medico legal, namatay ang batang si John Ismael dahil sa asphyxia by suffocation. Ganito rin daw halos ang itsura ng kanyang ina nang matagpo ang patay sa Bulacan at may tama ng bala ng baril sa ulo. Gaya ng kanyang anak, nakabalot din siya sa tape at garbage bag. Pwedeng iisa lang ang gumawa nito sa nanay at sa bata. May posibilidad po na iisa lang po ang gumawa nito sa mag-ina. Pero kung sino ang gumawa nito at kung ano ang motibo sa pagpatay, hindi pa masabi sa ngayon ng mga otoridad. So, sa ngayon, wala pa tayo talagang concrete details kung sino yung posibleng may gawa. But continuously, yun nga, magko-coordinate tayo sa mga concerned agencies para mag-backtracking sa pagre-review ng mga CCTVs. Dahil yun ang susi para makilala natin kung sino yung may-ari ng sasakyan at kung anong klaseng sasakyan ang ginamit nila sa pag-dump doon sa cadaver doon sa lugar. Isa sa mga tinitinan ngayon ng Victoria Police ay ang isang sasakyan na namataan sa lugar bago mag-alas 12 ng hapon noong January 27. Merong isang sasakyan na galing doon na mabilis na lumabas. So, nakita nila yung Innova na yun na nagmaniob, umatras. Dahil hindi kasi siya makakadaan doon sa dinaanan niya, pinasukan niya, based doon sa ocular inspection namin doon. Nag-ocular kami doon na hindi talaga passable dahil malalalim yung hukay ng lupa. Nagpunta sa Victoria Police ang ama ng bata na itinuturing ding person of interest. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam. Pero nang tanungin ko kung ang sasakyan ba na nakita sa lugar kung saan nakita ang bangkay ng anak ay ang sasakyang ibinenta ng dating asawa, sabi niya hindi raw. Patuloy naman daw siyang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Gusto ng pamilya ng biktima na mag-cremate na ang bata sa Tarlac dahil naaagnas na ang kanyang labi. Pero wala pang clearance para sa cremation kaya di patiyak kung kailan ito mangyayari. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Lumutang ang isa pang biktima umano ng 6 na pulis na inaresto dahil sa serya ng pang-hold up sa Makati City.
Ayon sa biktima, pinagbantaan umano siya ng mga suspect, ninakawan ng mga alahas at hiningan pa ng 50,000 piso ang kanyang pamilya. Saksi si Ian Cruz. 2 araw matapos maaresto ang 6 na pulis Maynila na dawit sa serye ng pang-hold up sa Makati City, naihain na Makati Police ang 3 counts ng robbery laban sa 6 na kabaro. Panig kayo, sir. Gusto nyo may panig kayo, sir? Sir, baka makuha namin side view, sir. Ang ginang na ito, sinabing hinuli siya ng mga pulis sa isang kalye sa Pasay noong September 1 ng nakaraang taon. Dinala ang babae sa Makati City. Sa ilang oras na hawak siya ng mga pulis, nakuha ang kanyang gintong kwintas, hikaw at mga singsing. Hindi rin daw siya pinakawalan hanggat di nakapag-transfer ng malaking halaga ang kanyang anak sa ibinigay na numero ng e-wallet ng mga suspect. Kung hindi mo bibigay yung 50K, kukulong namin to, pupunta na daw po sila ng opisina para ikulong ako. Ipinakita rin ng ginang ang screenshot ng pagdemand ng mga suspect ng pera sa kanyang kalayaan. Opo, sila po yun. Yung isa po nga doon, yung sasampal pa sa akin eh. Kasi po, naiyak-iyak na ako ng iyak ako noon. Kasi po, ayoko makulong. Sabi, wag kang mag-inerte dyan, baka sampalin pa kita dyan. Ayon sa Napolcom, naihain na rin ang reklamong administratibo laban sa 6 na suspect. Ilan sa mga biktima ang nagtungo sa tanggapan ng Napolcom para panumpaan ang kanilang reklamo. Ayan po yung taong yan, hindi ko makakalimutan. Siya agad yung humawak sa leeg ko. Tinutok sa mukha ko yung baril niya kulay itim. Yung napansin ko lang doon sa baril niya kulay itim. Pinutok niya sa mukha ko yung tao na yan. At umapak din yan sa akin. Bago tumakbo, hinapakan ako niya. Yung isa, kung saan nila ko nihilap, pinapasa ko ng lighter. Tapos binubugbog ako. Ito, multiple complainants, gumagamit ng baril, may CCTV, yan papag-uusapan natin dito. These policemen are up for dismissal. Hinikayat ng Napolcom ang iba pang biktima na huwag matakot at maghain ng reklamo laban sa mga pulis. Opo, dahil ginagawa nilang hanap buhay yung ganyang klaseng pang-hold up sa mga biktima nila. Dapat po masugpo po yung mga ganyang klaseng pulis. Imbis na magprotekta sa mga sibilyan, sila pa yung mga nagsasamantala. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Naniniwala ang ilang mambabatas na tila binago ng Korte Suprema ang mga patakaran sa impeachment. Kasunod ng desisyon nitong pagtibayin ang pagdedeklara ng unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong 2025. Si Senate President Tito Soto, pinalutang ang pag-amyenda sa saligang batas. Yan ang aking sinaksihan. Sa February 6 matatapos ang 1-year bar o pagbabawal na magsampa ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya inaasahan na raw ng bise ang mga panibagong tangkang sampahan siya ng impeachment complaint. Hindi lang ngayong taon na ito, dahil sigurado kapag hindi sila nakapag-file ngayong taon, susunod na taon at hanggang matapos ang aking termino. Nasa The Netherlands si Vice President Duterte para bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa detention facility ng ICC. Mula pa noong 2023, hindi raw tumigil sa paghahanda ang legal team ng bise kahit di natuloy ang paglilitis sa kanya noong nakaraang taon. Pero di na raw niya ito binanggit sa kanyang ama. Mabuting pag-usapan na yung mga ibang bagay na mas may relevance sa buhay natin at sa bayan kaysa yung sa impeachment. Ipinagpasalamat din ng bise ang desisyon ng Korte Suprema na ibasura ang apela ng Kamara sa pagdedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Gayunman, binanggit ng Korte Suprema na hindi nila inaabsuelto si Duterte sa mga paratang. Sinusunod lang daw ang itinakda sa saligang batas na 1 beses lang sa 1 taon pwedeng magsimula ang impeachment proceedings laban sa isang impeachable na opisyal. Si Senate President Tito Soto kakausapin ang liderato ng House of Representatives kung ano pa ang maaring gawin sa aniyay pagkakamali sa desisyon ng Korte Suprema. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas.
Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. I think impeachment now is an impossible dream. Pinalutang din ni Soto ang usapin ng pag-amyenda ng saligang batas para raw maiwasto ang ginawaan niyang panghimasok ng kataas-taasang hukuman sa kapangyarihan ng Kongreso. Palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan para or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na ito. Tingin din ng ilang kongresista, binago ng korte ang rules on impeachment. The Supreme Court has not merely reviewed the House's compliance with clear constitutional commands. It has rewritten the operating manual for impeachment initiation. It has supplied new rules, new timelines, and new consequences that are nowhere found in the text. This sets a very dangerous precedent that weakens separation of powers. Sa desisyon na inilabas kahapon, may mga nilinaw ang Supreme Court. Una, ang unang 3 impeachment complaints laban kay Vice President Duterte ay hindi inilagay sa order of business ng Kamara sa loob ng nakatakdang 10 session days. Dahil ang dapat sundin sa pagbibilang ng araw ay simpleng calendar day o bawat literal na araw na nakasesyon ng Kongreso. Ang sinunod kasing bilang ng Kamara sa isang session day mula sa pagbukas ng sesyon hanggang sa i-adjourn ito. Pangalawa, maituturing ng initiated ang isang impeachment complaint, kaya aandar na ang 1-year bar sa paghahain ng iba pang impeachment complaint laban sa opisyal kapag in-refer na ito sa Committee on Justice. Kung hindi inilagay sa order of business sa loob ng 10 session days o pagkatapos nito ay hindi in-refer sa House Committee on Justice sa loob ng 3 araw o kung hindi ito inaksyonan ng Kamara bago mag-adjourn sinidye. Ang ika-4 na impeachment complaint noon laban sa bise, hindi na dumaan sa Committee on Justice at direktang ipinadala sa Senado dahil suportado ito ng mahigit 1/3 ng mga kongresista, alinsunod sa probisyon ng saligang batas. Dati, sinabi ng Supreme Court na dapat binigyan ang bise ng pagkakataon na sagutin ang mga paratang bago i-refer sa Senado. Pero sa bagong resolusyon, nilinaw ng korte na kung ganitong paraan ang gagamitin, ang pagkakataon ng nasa sakdal na magbigay ng panig ay sa paglilitis na mismo sa Senado. Ayon kay former Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, isa sa mga bubalangkas sa 1987 Constitution, sa bagong resolusyon ng Supreme Court, mas bumilis ang second mode of impeachment o yung pagpa-file ng complaint ng 1/3 ng lahat ng miyembro ng House of Representatives na agarang itatransmit sa Senado. Kung dati kasi required na padaanin pa ito sa House Committee on Justice, ngayon sinabi ng Supreme Court na maaari na itong gawin ng Kamara kung nais lamang nila. Mas maganda na ngayon at hindi na masyadong mahigpit ang proseso ng impeachment. Nanggal na yung mga requirements na kailangan magkaroon ng hearing, kailangan magkaroon ng prueba na naintindihan nila yung complaint at saka yung ebidensya, hindi na kailangan yun. So optional na lang yung hearing at saka yung dating procedure na i-refer na sa committee as a way of initiating a complaint. Pero kabaliktaran ang tingin ni Soto dito. Kailangan ma-ensure na yung endorsement ng mga members verified. Hindi pa pwedeng basta pirma. Kailangan i-confirm din ng member ng House supporting the grounds for the complaint. Tapos, every member should be given a copy of the complaint. As well as the evidence supporting. Kailangan bigyan lahat. Napakadali ng pigilin ng impeachment yan. Sabihin ng isa, ayoko basahin Punto pa ni Ascuna, hindi na rin pwedeng upuan o hindi aksyonan ang impeachment complaint. To cover the loophole, when Congress makes ipit the complaint, doesn't refer it to a committee, iniipit lang, and lumampas yung panahon, sabi ng Supreme Court, hindi pwede yon. If you do not refer to committee within the time period and the time lapses, yun, commence na rin yun. Or even if you do not refer to committee and the time is still running, but the Congress adjourns. Yun, initiated na rin yun. Wala ka na mai-impeach. Kasi ang gagawin ng kahit sino, magpa-file ng impeachment ng walang kakwenta-kwenta.
basurang impeachment, siguradong walang mangyayari. Hindi na pa pwedeng entertain yung pangalawa, pangatlo, pang-apat na impeachment. Panukala ni Escuna, may magagawa pa ang Kongreso sa pamamagitan ng pagpapasa ng rules na naaayon sa posisyon nito. Palagay ko, pwede nilang baguhin yung mga sinabi ng Supreme Court as long as it's consistent with the Constitution. They can adapt all the rules they like as long as it is consistent with the Constitution. Sabi naman ng ilang kongresista, para maiwasan ang constitutional crisis, baguhin na lang ang rules of impeachment ng Kamara. If we will be insisting on what we believe and we will not be recognizing the authority of the Supreme Court, we will be having a chaotic nation na nagkakanya-kanya ng polisiyang gusto nilang mangyari. Meron tayong pagtingin na nagkaroon ng judicial overreach at kung kinakailangan na ibaguhin yung House rules para to comply with the Supreme Court decision, nang sa ganun hindi uli pwedeng takbuhan ng mga abuso sa kapangyarihan ang Supreme Court, then so be it. Ginagalang naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte Suprema. Ang Supreme Court po ang siyang final arbiter ng mga legal issues. So, nire-respeto po yan ng Pangulo. Ayon sa mga leader ng House Committee on Justice, wala nang epekto sa impeachment proceedings laban kay Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Korte dahil na-refer na ang reklamo sa kanilang komite. The resolution has no effect on the impeachment of the President. First, the President is sought to be impeached by two groups by the filing of complaints, and these were endorsed, and these complaints have now been referred to the Committee on Justice. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Kumpiyansa si International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, na hindi na mababaliktad ang desisyong fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Conti, dahil dito wala na dapat hadlang sa confirmation of charges hearing sa February 23. Maaari raw abutin ng 2 buwan ang paglalabas ng desisyon kung itutuloy nga ba ang paglilitis. Naharap ang dating Pangulo sa kasong 3 counts of crimes against humanity kaugnay sa drug war. Ang abogado naman ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, sinabing alam ni Vice President Sara Duterte na katawa-tawang magpalit ng legal team ang kanyang ama 3 linggo bago ang pagdinig. Sabi ni Kaufman, mga blogger at mga nag-aabang na ICC lawyer ang humihiling na palitan siya. Naghain ng notice ang kampo ni Duterte sa Appeals Chamber para baliktarin ang naunang pagtanggi ng pre-trial chamber sa interim release o pansamantalang paglaya ni Duterte. 3 opisyal ng DPWH Pampanga ang sinuspinde at tinanggal sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon dahil yan sa pangingikil at pamomorsyento umano sa mga proyekto. Saksi si Joseph Moro. Hindi tayo nakikipagdukuhan sa kanila. Yan ang babala ni DPWH Secretary Vince Dizon sa lahat ng tauhan ng kanilang kagawaran sa gitna ng paglaban sa katiwalian. 2 engineer at 1 maintenance chief ng DPWH Pampanga 2nd District ang sinuspinde at tinanggal sa pwesto ni Dizon. Ayon sa kalihim, nakatanggap siya ng ulat na nangingikil at nanghihingi umano ng hanggang 8% halaga ng kontrata ang mga sinuspinde. Piniimbestigahan na raw niya ang sumbong at kung mapatunayan, di lang sisibakin sa trabaho kundi kakasuhan rin ang mga sangkot. Nasa Pampanga kanina si Dizon para inspeksyonin ang gumuhong dike sa barangay Kandating sa Arayat. Di bababa sa 23 bahay ang apektado. Nung una, kung makakagagan nyo, butas itong area na to. Pinaayos natin, pinasara natin, nasara nila in ilang buwan, no? Siguro mga 2 months, 3 months. Pero, ang problema naman, gumuho na, wala pang ilang buwan. Ayon kay Dizon, sumulat ang contractor sa DPWH Regional Office 3 na sasagutin nila ang lahat ng dapat ayusin sa gumuhong dike. Maganda naman ito ayon kay Dizon, pero bukod aniya sa dapat munang pag-usapan ang gagawin sa dike, kailangan ding alamin kung bakit ito gumuho para malaman kung may dapat managot. Clearly, hindi na plano to ng tama.
no, kulang ng datos kasi hindi dapat nangyayari ito. Wala pang pahayag ang mga nirelieve na opisyal. Ang Anti-Money Laundering Council naman nakakuha ng panibagong freeze order sa mga bank account ng ilang personalidad kabilang ang 2 kontraktor na naka-corner ng mga flood control projects sa Bulacan. Sa kabuuan, 24.7 billion pesos na halaga ng assets ang naipa-freeze kaugnay sa investigasyon sa flood control projects. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Nagsalpukan ng isang motorsiklo at isang tricycle sa bahagi ng National Road sa Cauayan City, Isabela. Paliko noon ang tricycle at nasa linya ng kasalubong na motorsiklo. Tumalsik ang rider na naputulan ng 2 daliri. Sugatan din ang binatilyong tricycle driver. Wala silang payag pero ayon sa pulisya, nagkaayos ang 2 panig. Sa muling pagbalik ni alias Totoy sa NBI Homicide Division, pina-examine ng mga investigador ang kanyang mga kamay. Kasunod yan ang kanyang salaysay na kumapit siya sa tali sa isang gondola nang tumalon ng 14 na palapag mula 39th floor hanggang 12th floor ng condominium building nila Michelle D. at Rian Ramos. Yan daw ay para tumakas matapos daw marinig na tatapusin na umano siya matapos umanong bugbugin ng mga bodyguard nila D. at Ramos. Sa eksaminasyon ng mga medical expert ng NBI, may nakita silang mga pagaling ng mga marka sa kamay ni alias Totoy. In the medical examination conducted by our doctors, may nakita talaga sila na mga healed mark doon sa kamay ni alias Totoy. The reason for this is for us to be able to know kung yung healed marks may be compatible to a potential wound or marks incurred by a victim na napatali o napahawak doon sa tali. Ang pagtalo ni Totoy, binanggit din ni D sa inihain niyang blotter sa barangay. Base sa blotter, nangyari raw yan nung nasa Iloilo siya. Nakauwi lang daw si Michelle noong alas 3 sa madaling araw ng January 18. Kinompronta raw niya si alias Totoy tungkol sa umano'y pagnanakaw. At nang sabihin na ipapapulis na ito, hindi raw ito nagustuhan ni alias Totoy at hinablot daw ng malakas ang kanyang braso dahilan para masaktan at magkapasa siya. Bukod sa pasa, nagkaroon daw siya ng mga kalmot at bakat ng kuko sa kanyang kanang braso. Sa blotter, sinabi rin ni D na dahil sa nangyari, nangamba siya para sa kanyang buhay at reputasyon. Hindi raw siya sigurado sa kung anong kayang gawin ni alias Totoy lalo't nagkaroon ito ng access sa kanyang bahay. Naniniwala raw siyang banta sa kanyang buhay at pamilya si alias Totoy. Ang tumanggap ng blotter noon, kinwento na emotional daw si D nang magtungo sa kanilang tanggapan. Ang pinakang purpose po niya nung pagpunta dito is magpapablatter nga po siya. Meron po siyang pinapakita as a proof, pero in-advise ko po siya na magpa-medical po siya. Pero giit ni alias Totoy, hindi totoong sinaktan niya si D. Hindi po yan totoo sinasabi niya. Yung umuwi po siya na galing Iloilo, 18 ng umaga. Ginising niya ako, tinadyakan niya ako sa ulo. Sabi sa akin, bangon ka, maglalaro tayo. Tapos yun, sabi niya, maghubad ka. Naghubad sa akin yung bodyguard niya kasi hindi ako makahubad kasi sobrang sakit ng katawan ko sa bugbog nila. Tinanong niya sa akin kung anong gamit kong kamay pagsulat. Sabi niya sa akin, sabi ko kanya, kaliwa. Hinawakan niya yung kamay ko, pinasok niya sa tiyan niya, kabilaan. Tapos, inangat niya ang kamay ko, ilagay niya sa liig niya ganyan. Dinidikit niya. Tapos sabi niya, gusto mo laro. Sabi ko, wag po ma'am. Tapos hidiin niya. Hindi ko naman yan masaktan siya kasi bantay sarado ko sa mga bodyguard niya eh. Inaantay pa ng NBI ang resulta ng medical certificate ni alias Totoy na ginawa nang lumapit siya sa NBI. Hawak na ng NBI investigating team ang litrato ng mga bodyguard at tauhan ni D na umano'y sangkot sa insidente. Nakakuha naman ng aming team ng CCTV videos ng detention facility ng Makati Police Station kung saan makikita si alias Totoy nang dinala siya roon noong gabi ng January 19. Gayon din ang 2 beses na paglabas sa kanya dahil sa pag-inquest sa kanya noong January 21 at pagpapalaya sa kanya nitong umaga ng January 22. Kabilang ang mga ito sa ibibigay ng Makati Police sa investigating team ng NBI. Nauna nang sinabi ng Makati Police na handa sila makipagtulungan sa anumang gagawing investigasyon kaugnay sa pananakit umano ng 2 nilang pulis. We are actually adhering to the principles of thoroughness. Masaya kami na makikipagtulungan sila. Huwag sila mag-alala because we're going to give them a fair treatment. Ayon naman sa mga abogado ng Beauty Queen at isa pang inireklamo na si Samantha Panlilio, di nabasa ni Panlilio ang reklamo
pero kumpiyansa raw siyang madidismiss ito dahil pawang gawa-gawa lang daw ito. Ipinunto rin nila ang pagkakaresto kay alias Totoy para sa qualified theft. Bagamat na-dismiss daw ang reklamo, nirefile na raw ito. Makikipag-ugnayan daw sa mga kinaukulan ang kanilang kliyente para malinis ang kanyang pangalan. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Sermon ang inabot ng 4 na rider na nag-Superman stunt sa kahabaan ng Commonwealth Avenue noong Lunes. Saksi si Mark Salazar. Ganito sila nung Lunes ng gabi sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Akala mo mga Superman na hindi takot masaktan. Na tila wala ring takot sa pananagutan, kaya basta-basta gumagawa ng stunts na takaw disgrasya. Eto na sila kanina, habang pinapanagot ng LTO at sinesermonan. Huwag mo kong ginulong. Magkakarera kayo eh. Magkakarera kayo, kaya kayo lumabas. Toy, nagmumotor din ako. Lahat ng pinagdaanan niyo, pinagdaanan ko. Pareho palang 16 anyos lang ang dalawang nag-Superman stunt sa video. May dalawa pa silang kasama sa umano'y drag race, pero hindi na nakuna ng video. Kasama ang mga magulang nilang pinaharap sa LTO kanina. Pinagalitan ko. Sinabi ko lang, sasabi ko pag next time, ganyan mga huwag kayo makikisali sa mga tropa-tropa kasi mahirap. Mahirap nga sa mga obligasyon sa mga bagay na ganyan eh. Malabo ang kuha sa plaka ng kanilang motorsiklo sa nag-viral na video. Pero may kakayahan sa digital forensics ang QCPD Traffic Enforcement Unit. Kung nakita namin yung viral video and nakita namin na yung isa is may plate number. So pina-enhance namin doon sa mga IT natin from QCPD and we came up with yung plate number and immediately po i-verify namin with LTO and yun. Nakita na natin yung records. Na-impound ang isang motorsiklong ginamit habang ang isa naman ibinenta umano agad sa nangangalakal na mag-viral ang kanilang stunt. Nasaan yung motor? Sino nagbenta? Ang bilis nyo naman natang ng benta. Reckless driving, no helmet, wrong footwear at improper person to operate a motor vehicle ang mga ititiket sana sa kanila. Kaso sa kanilang 4, isa lang naman ang may lisensya na pwedeng patawan. Inuutusan kita na isurrender mo sa akin ang lisensya mo ng Lunes ng alas 9 ng umaga sa tanggapan ng Intelligence and Investigation Division. Asan po yung nanay? I-surrender mo ninyo sa akin ang lisensya. Okay? Sa amin sa LTO, kahit wala silang license dahil 16, pero pag umabot sila sa yung hustong gulang nila para mag-apply, hindi pa rin sila mabibigyan for 1 year. Kasi yun yung lalabas pa rin yung record na nangyari ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Nagliyabang isang pampasaherong bus sa Imus, Cavite bago mag-alas 4 ng madaling araw noong Miyerkules. Nadamay pati mga nakabiting kawad sa tabi ng kalsada. Pati ang 2 kotseng nakaparada sa kalsada nang magmaniobra ang bus. Ayon sa driver, habang nagmamaneho ay nakaamoy siya ng tila nasusunog na nanggagaling mula sa likurang bahagi ng bus. Agad niya raw itinabi ang bus pero namatay ang makina nito at saka sumiklab. Walang nasaktan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog. Perfect! Para sa cuddle weather, ang sweet bedtime moment ng isang fur parent at kanyang alagang aso. Good vibes din ang hatid ng isang hiker na sweet sa mga nadaraanang kambing. Ating saksihan. Ang lamig! Pag ganitong cuddle weather, perfect na may katabi. Itong si Powala, ang kakadal sa pagtulog, ang alagang aso na si Kali. Mula gabi hanggang pagsapit ng umaga, magkatabi silang matulog. Hindi lang sila share sa higaan, share din sila sa unan. Napakaklingi nga sa isa't isa. Kwento ni Powala, abala siya sa trabaho, kaya naunang nakatulog ang alaga. Nang matutulog na siya, lumapit sa kanya si Kali at dumikit. Na-curious daw ang farma kung mananatiling nakakuddle sa kanya ang alaga.
Kaya nirecord niya ang kanilang pagdulog. At ayun, certified clingy nga ang asong si Kali. Ito namang asong si Cooper, basta driver, sweet lover ang atake. Lakas makaluking pasahero si Cooper habang nakasakay sa toy car na para bang siya talaga ang nagmamaneho. Pero ang true remote-controlled toy car, kwento ng fur parent niyang si Maria, regalo para sa baby ng tita niya ang kotse. Pero dahil takot sumakay ang baby, si Cooper ang nag-take over. Enjoy naman si Cooper. Animal Lover Pro Max naman ang isang ito dahil ang kanyang tipong panggigilan, kambing. Hindi lang niyakap with matching kiss pa nga si Ruby sa baby kambing at nang iwanan nila ito. Ayan, sinundan sila ng baby kambing. At sa di kalayuan, andun naman ang mother kambing na nakasunod din sa kanila. Biro ng netizens, parang napaate anak ko yan daw yung nanay. Kwento ng kaibigan ni Ruby, tila it's a must na mag-stop over sila tuwing nag-hike para mayakap ni Ruby ang mga nakikita niyang kambing. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Sa ngalan ni Pia Arcangel, ako po si Sandra Aguinaldo para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.